So tell me now about Hemira, trying to destroy Phoebe and Sebastian marriage, biglang sabi ni Edison na kinagulat ni Margie. Katatapos lang nila magligpit at nagpasya siya na mag-coffee sa coffee shop ng hotel, na tinutuluyan nila. Balak mo ba akong patayin sa gulat ha, Mataray na sabi ni Margie. Kanina pa ako nakalapit sa'yo, hindi mo lang ako napansin, kasi masyado mong nilalasap yung pag-inom mo ng kape, supladong sabi ni Edison, sabay upo sa katapat na upuan ni Margie, hindi na niya hiningi ang permiso ng babae na umupo. Anong pakialam mo coffee lover ako kaya ganito talaga ako uminom. Isa pa sinong nagsabi sa'yo na umupo ka dyan? Hindi pa ako pumapayag, pagtataray niyang sabi kay Edison. I need to sit dahil alangan naman nakatayo lang ako the whole time na mag-uusap tayo, sagot ni Edison kay Margie. Napahiya si Margie sa sinabi ni Edison, tama nga naman ito alangan naman na nakatayo lang ito. Now itigil mo na ang pagtataray mo sa akin, sabihin mo na kung ano yung ginagawa ni Hemira, biglang seryoso na sabi ni Edison. Promise mo muna na wala kang sasabihin kay Sebastian at Phoebe about this, seryosong sabi niya, lagot siya tiyak kay Phoebe, kapag nalaman nito na sinabi niya kay Edison yung about sa picture. I know how to keep my word woman, hindi ako katulad ng iba, if I say I will not, I will not. No need to say promise, seryosong sabi ni Edison kay Margie. Suplado nito, okay sige, recently kasi nakaka-receive ng mga pictures si Phoebe, pinapadala yung mga pictures sa office namin, pasimula ni Margie. Pictures of what? Sabat naman ni Edison. Teka lang po excited lang, patapusin kasi ako, yung unang mga pictures, picture ni Sebastian at Hemira na nasa Italy, alam ko na alam mo yung tinutukoy ko, dahil best friend mo si Sebastian, makikita mo sa pictures na sweet sila doon. Tapos yung ibang pictures nila Hemira at Sebastian sa iba't ibang okasyon na magkasama na sweet, tapos every pictures may letter na nakalagay, na there is more you need to know. Too many secret that you need to unfold. Ayaw ni Phoebe na pagbintangan si Hemira, pero siya lang ang naiisip niya na magpapadala noon, tapos kung sakaling masira ang marriage nila, siguro siya na si Hemira ang makikinabang. Alam ni Phoebe na may pagtingin si Hemira sa asawa niya, nakumpirma lang niya ito because of this photoshoot, kwento ni Margie. And these things, walang balak si Phoebe na sabihin kay Sebastian. Unless she believed that Sebastian was hiding something from her, tanong ni Edison kay Margie. No, she trusts Sebastian. After this photoshoot niya sasabihin kay Sebastian yung about sa mga pictures. Ayaw lang niya masira yung photoshoot na ito, kaya di pa niya sinasabi kay Sebastian, sabi ni Margie. Where are those photos? Nasa office ni Phoebe, hindi niya inaalis doon, bakit? Takang tanong ni Margie. We can try to trace where it came, para malaman natin kung kanino nga nanggaling ang mga pictures. We have to give Hemira the benefit of the doubt, we cannot accuse her like that nang walang ebidensya, sabi ni Edison. Alam namin ni Phoebe yan, kaya nga kaming dalawa lang nakakaalam, pero ganun ba talaga kagusto ni Hemira si Sebastian? Akala ko ba ang fiancé niya yung kuya ni Sebastian? Sunod-sunod na tanong ni Margie kay Edison. Magkababata kaming apat, Hemira, me, Sebastian and Colin. 2 years lang ang tanda ni Colin sa amin, kaya magkakasundo kami, si Sebastian talaga ang gusto ni Hemira. She was very vocal in telling that, when we grown up she will marry Sebastian. Kaya lang habang lumalaki kami, may ibang nagugustuhan si Sebastian, this girl he saw one time sa isang party, at hindi na nawala sa isip niya, kahit na nasa Korea na siya, hindi niya makalimutan ang babaeng ito. On the other side, Colin fall in love to Hemira. Siya kasi ang naging takbuhan niya sa tuwing sasabihin ni Sebastian kay Hemira na he belongs to another lady and that's not Hemira, hanggang sa hiniling ni Colin na lumayo si Sebastian kay Hemira para sa kanya. Mabaling ang pagmamahal ni Hemira. Sebastian did it hindi dahil hiniling ng kuya niya, but para din kay Hemira na mawala ang pagmamahal niya kay Sebastian, na di nito masusuklian. But was determined about her feelings to Sebastian. She willing to wait for him until sa sinubukan niyang gamitin si Colin, para pabalikin si Sebastian dito. She pretended that she already fall in love to Colin. Noon pa pala masama ang ugali ni Hemira, komento ni Margie sa kwento ni Edison. Nalaman ni Colin na ginagamit lang siya ni Hemira. Kaya one day di na niya kinaya,
Pinilit niya si Hemira na may mangyari sa kanila. And Colin make sure na may mabubuo sila sa ginawa niyang iyon. Colin was a doctor, kaya alam niya kung kailan mabubuntis ang babae. And he succeed. Agad na sinabi ni Colin sa mga magulang nila ang kalagayan ni Hemira, kaya nabuo ang plano na ipakasal silang dalawa. Everything was fine, ayos na ang lahat sa kasal nila, until the accident na kinamite ni Colin at ng baby nila ni Hemira. Colin died protecting Hemira and the baby, malungkot na sabi ni Edison. Nakakaawa naman pala yung Colin, pero kung gusto talaga ni Hemira si Sebastian, bakit di siya pumayag na magpakasal dito? I read in one article that Sebastian offered her marriage in place of his brother, inosenteng sabi ni Margie. Which article? Walang nakakaalam sa bagay na yan, maliban lang kami nila Sebastian at ang mga parents nila ni Hemira, hindi ito nilabas dahil hindi nga sigurado sa magiging reaksyon nun ni Hemira, sabi ni Edison. They make sure noon na dilalabas sa media ang bagay na yun, dahil ayaw nilang kawan ng tao si Hemira. Papakasalan lang siya ni Sebastian, dahil sa gusto nitong palitan ang lugar ng kuya niya. Hindi ko matandaan, pero I'm sure na nasa email ko yun, sinend lang siya sa email ko ng anonymous na person, sagot ni Margie. Can you send me the email letter? Gusto malaman ni Edison, kung sino ang nagpadala ng email kay Margie. That person must know something about Hemira and Sebastian, para malaman ang proposal ni Sebastian kay Hemira. Sure, I will do that later, pero sagutin mo muna yung tanong ko. Sabi ni Margie. Because Hemira blamed herself for losing her baby and Colin. Kahit hindi niya mahal si Colin as partner, matalik pa rin niyang kaibigan si Colin, at ang baby nila ay walang kasalanan sa mga nangyari sa kanila ni Colin. Kaya she thinks that she don't deserve to be happy, dahil may namatay ng dahil sa pagiging selfish niya, kwento ulit ni Edison. Pagiging selfish. I don't understand you, litong tanong ni Margie. That night of accident ay dapat si Sebastian ang kasama ni Hemira. Kaya kotse niya ang gamit ni Colin. Nakiusap si Hemira na makipagkita si Sebastian sa kanya. Dahil hindi na niya kayang hindi makita si Sebastian. But Colin heard the conversation that they have over the phone. Kapatid man ni Colin at malapit man silang dalawang magkapatid. Hindi pa rin maiwasan ni Colin na magselos sa kapatid. When it comes to Hemira, Colin was so possessive and obsessed, kaya hiniling niya na siya ang makipagkita kay Hemira. Sebastian wanted to say no pero nakita niya sa mukha ng kuya niya na determinado ito, na siya ang makipagkita kay Hemira. Kaya wala nang nagawa si Sebastian. The accident happened dahil nagpupumilit na bumaba ng sasakyan si Hemira, na pilit na tinututulan ni Colin. That's why Hemira called herself a selfish one, sabi ni Edison. Puti alam niya, mataray na sabi ni Margie. Hey, don't say that. Kahit hindi kami magkasundo ni Hemira, she still have a heart. She suffer a lot in that accident. Nilayo niya ang sarili niya sa lahat ng tao dahil sa guilty niya. Mabuti na lang talaga hindi niya naisip magpakamatay. Si Sebastian lang ang nakapagbalik sa kanya sa dati niyang buhay. Yun nga lang naging dependent siya kay Sebastian. Mabuti na lang ngayon nabawasan na, dahil sa may asawa na si Sebastian. Dapat lang no, dahil unfair sa best friend ko, dapat maghanap na siya ng ibang lalaking mamahalin niya, dahil wala na siyang pag-asa kay Sebastian. But base sa mga sinabi mo sa akin, mukhang hindi niya iniisip yan. Seryosong sabi ni Edison. So naniniwala ka din na si Hemira ang may gawa ng mga pictures? Yes, but we can't quickly blame her. We need evidence. Let me do some investigation about it. I will do this in a quiet move. And when I have the result I will update you. Seryosong sabi ni Edison. He have the means to do the investigation, kaya iyon ang gagawin niya. Ang bait mo naman na best friend, nakangiting sabi ni Margie. Sebastian was my brother even not by blood by we grown up together, everything about me and everything about him I know, they deserve to be happy especially Phoebe. I know she suffer a lot. And she deserve whatever she have right now with Sebastian, masayang sabi ni Edison. Tama ka dyan, buti na nga lang dumating kayo ni Sebastian sa buhay niya, kasi nadagdagan yung kakampi niya sa buhay. Dati kasi dalawa kami ni Tita Valerie, kaso nung namatay si Tita Valerie ako na lang naging kakampi niya, malungkot na sabi ni Margie. Just always remember this, everything that Sebastian does is for Phoebe's sake,
kaya sana sabihin mo rin sa kanya na, she can't trust Sebastian love. All what my best friend showed her was real, seryosong sabi ni Edison. Alam niya na malaking hamon sa pagsasama ng mag-asawa ang haharapin nila, sa oras na malaman na ni Phoebe, na buhay si Valerie, at siya ang tunay niyang ina. Ang kailangan lang nila gawin, ay dapat huwag iwan si Phoebe sa kahit na anong mangyari dito. Oo naman, don't worry, team nila ako, masayang sabi ni Margie. Team nila, yes, team Sebastian and Phoebe. Masayang sabi ni Margie. Napailing na lang si Edison sa kalokohan na naisip ni Margie. After ko makita sila Hemira at Sebastian, I end up dito sa garden ng hotel para i-clear ang mind ko. I admit hindi ko gusto ang nakita ko, pero if I really trust my husband, I should not think negative out of it. Something wrong. Biglang salita ni Pablo. Don't do that again, Pablo. You scare me, gulat na sabi ni Phoebe. Sorry for that, nagulat lang ako nang makita kita dito na mag-isa, sabi ni Pablo na umupo sa tapat ng upuan ni Phoebe. I was just getting fresh air, nakangiting sabi ni Phoebe. Only that. Di makapaniwalang sabi ni Pablo. What do you mean by that? Tanong ni Phoebe. Come on, hindi man tayo katulad ninyo ni Margie. But I know you since college days. If there's something bothering you, or if you have problem, you will always go in the place like this, to calm yourself and clear your mind, paliwanag ni Pablo. Ganon na ba talaga ako ka-obvious? Tanong ni Phoebe kay Pablo. No, it just happened na I'm one of your friends. Not that close but know about this habit of yours, nakangiting sabi ni Pablo. Okay. But I'm okay, Pablo, I just have a little argument with my husband, sabi ni Phoebe. Okay, I won't force you to talk, but I can see how he look at you. He must be too much in love with you, seryosong sabi ni Pablo. Yeah, I'm lucky to have him as my husband, nakangiting sabi ni Phoebe. No, Phoebe, he is lucky to have you as his wife. Your every man dream to be their wife. You're not just beauty with brain woman, but you also have big heart, that every man fall in love too, sabi ni Pablo na nakatitig kay Phoebe. I'm not perfect woman, Pablo, I have my negative side. But every day of my life, I'm thanking God for giving me Sebastian in my life, sabi ni Phoebe, sabay tingin sa mga halaman, naiilang siya sa paraan kung paano siya tignan ni Pablo. Do you love him? I know it's a nonsense question. But I never saw the two of you together before, even in our college days, sabi ni Pablo. Magkaklase sila sa halos lahat ng subject nila, silang dalawa ni Phoebe. Hindi dapat siya sa UP mag-aaral, pero nang makita niya si Phoebe isang araw nang dumalaw siya sa university, para makita ang isang kaibigan niya, agad siyang humanga sa dalaga. Agad niyang nalaman na photography ang kinukuha ng dalaga, na saktong hilig niya, kaya naman ito na ang kinuha niya at sa parehong university din siya nag-enroll. Sinadya niyang sa lahat ng klase ay kaklase niya ang dalaga. Sa paraang iyon ay mapapalapit siya dito. Nagkaroon nga siya ng pagkakataon na makalapit dito, pero parang distance ang babae sa lahat ng lalaking lumalapit dito, at nagbabalak na manligaw, kaya nagkasya na lang siya na maging magkaibigan na lang siya ng dalaga, at least kahit papano ay nakakalapit siya dito. Matagal na niyang gusto si Phoebe. Ipasya niya na magtapat na dito ng feelings niya, saka naman ito nagsabi na kasal na ito sa asawa niya, kaya ang dapat na pagtatapat niya, ay hindi na niya tinuloy, naiinggit siya sa asawa nito, dahil sa kanya napunta ang pagmamahal na hinahangad niya na maibigay sa kanya ng babae. Yes, I love my husband very much. He is a very private person when it comes to personal relationship, Pablo, kaya siguro di mo nababalitaan ang tungkol sa amin, nakangiting sabi ni Phoebe. Hindi na kailangan pa malaman ng ibang tao, na nagsimula sila ni Sebastian sa isang arranged marriage, ang importante naman ngayon ay mahal na nila ang isa't isa. I can see that in your eyes, I envy him for that, sabi nito sabay tawa. Ang aga mo yata umiinom, sabi ni Edison sabay upo sa katabing upuan ni Sebastian, na kasalukuyan nasa bar ng hotel. It's 7 p.m. already, kaya hindi na maaga, seryosong sabi ni Sebastian. Give me the usual, sabi ni Edison sa bartender. Where is your wife? Di mo yata kasama? Takang tanong ni Edison, kasi sa mga nakaraang araw hindi mapaghiwalay ang mag-asawa.
She's busy with that Pablo, sabi nito. Sabay inom ng alak. Do I sense jealousy in you? Pablo in the other photographer, right? Sabi ni Edison. Yes. Yes, you're jealous, or yes, I'm right, that he is the other photographer. Both. Panipid. I see, baliwalang sabi ni Edison. I don't see any reason why you need to get jealous on that guy, dagdag pang sabi ni Edison. Have you seen them in the photo shoot? Too much close, and also she's with him right now at the garden, may inis na sabi ni Sebastian. Matapos kasi nilang mag-usap ni Hemira, binalikan niya ang asawa sa lugar ng photoshoot, only to find out na wala na ito, kaya naman hinanap niya ito, wala ito sa kwarto nila, kaya naisip niya, baka nasa garden ito ng hotel, at doon nga niya nakita ang asawa. Kasama ang Pablo na iyon, tumatawa pa ang asawa, habang kausap niya ang lalaki. Sa sobrang selos na naramdaman niya, hindi niya na ito kinausap at dumiretso na siya dito sa bar ng hotel. I saw that, yes, close sila, of course they are co-workers. They need to be close to each other, when it comes to work. Come on Sebastian, you know Phoebe since she was 10, and you know her whereabouts more than anyone, kaya bakit mo pagseselosan ang isang taong alam mo wala siyang nararamdaman? Sabi ni Edison kay Sebastian. Yes, si Phoebe ang matagal nang gusto ni Sebastian. Siya ang dahilan kung bakit hindi nagawang mahalin ni Sebastian si Hemira. 10 years old pa lang noon si Phoebe, pero 9 love na siya dito. Noong mga bagong kasal sila nagpanggap lang si Sebastian, na hindi niya mahal ang asawa, dahil natatakot siya baka hindi rin ganun ang maramdaman ng asawa. I know that, pero baka nagkamali lang tayo. Maybe she have something with that guy, kaya lang hindi lang umaamin ang lalaki, kaya hindi rin niya maamin, ang sabi ni Sebastian. The way you talked right now, it's like you're doubting the love of your wife to you. Nawala na ba ang tiwala mo sa kanya? Seryosong tanong ni Edison, wala siyang nakikitang dahilan, para pagdudahan ni Sebastian ang pagmamahal ni Phoebe sa kanya. I don't know what to think now. My heart tells me that I should trust her love, but my mind tells that I have to make sure about it, seryosong sabi ni Sebastian. You're crazy. Di makapaniwalang sabi ni Edison. Ang pagdudahan ang pagmamahal ng asawa mo, nang dahil nakita mo kung gaano ka-close. At tumatawa ang asawa mo kasama ng lalaking iyon, ay malaking katangahan pare. You're my best friend, you have my side always, but this time I'm not on your side. Huwag mong palakihin ang isang bagay na napakaliit lang, Sebastian. Sinabi mo sa akin na malaki ang pagmamahal mo kay Phoebe, then prove it by trusting her. Hindi ito may nakita ka lang kausap ng asawa mo pagdududahan mo na siya, medyo galit na sabi ni Edison, kailangan niyang ibalik ang tamang pag-iisip ni Sebastian. You cannot understand me because you're not in my situation, medyo madami nang nainom si Sebastian. Pare, believe me, everything in your situation I understand, just clear your mind Sebastian, you're one lucky guy to have your wife with you. Medyo napipiko na si Edison kay Sebastian, pero ayaw niyang tuluyan magalit dito, dahil alam niya na marami na itong nainom, at iba na ang takbo ng utak nito. Teka nga, bakit ba kanina ka pa nakapanig kay Phoebe? May gusto ka ba sa asawa ko? Medyo napataas ang boses ni Sebastian. Calm yourself Sebastian. I'm not here to fight with you and to answer your question. I'm not in love with your wife. Dahil kung may nararamdaman man ako sa kanya, hindi na sana tayo nag-uusap ngayon, pidgel na galit na sabi ni Edison. Pabalewalin ko na sana yung nangyari kanina, kaso nang nakita ko ulit sila sa garden, umusbong ulit yung selos ko. Ang sabi niya tutulong lang siya na magligpit sa photoshoot, parang nakakairita na bakit kasama niya ang lalaking yun kanina sa garden, kung magliligpit lang sila. Ang layo naman yata ng garden sa venue ng photoshoot, sinong niloloko niya? Galit na sabi ni Sebastian, makikipag-ayos na sana siya sa asawa, after nila mag-usap ni Hemira, kaso nakita nga niya ito kasama si Pablo. Sana tinanong mo muna ako bago ka gumawa ng conclusion mo dyan, kung bakit kami magkasama sa garden, biglang salita ni Phoebe. Narinig niya lahat ng pinag-usapan ni Edison at Sebastian, matapos kasing mag-usap sila ni Pablo sa garden, hinanap niya ang asawa niya. May isang staff na nagsabi na sa bar ng hotel niya makikita ang asawa. Phoebe. Sabay na sabi ni Edison at Sebastian.
You're so unfair, Sebastian. Ako nakita mo, Sebastian, ako kausap si Pablo, pinagdudahan mo na ako. Pero ikaw kahit nagsinungaling ka sa akin about sa pagpunta mo sa Italy, at sa inyo ni Hemira, hindi ako nagduda sa iyo. Buo pa rin ang tiwala ko sa iyo, ni hindi ko naisip na niloloko mo lang ako, mangiyak-ngiyak na sabi ni Phoebe, pinipigilan niya na wag umiyak, dahil ayaw niyang umiyak sa harap ng asawa. What do you mean with Hemira and the Italy? Tapos na ang isyong Italy kaya wag na natin ibalik yun, medyo galit na sabi ni Sebastian, dahil bakit pa kailangan ibalik ng asawa ang tungkol sa pagpunta niya sa Italy. Hindi pa tapos ang Italy issue, Sebastian, dahil hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Alam ko na may tinatago ka sa akin, at bakit magkasama kayo ni Hemira doon? It's not a coincidence dahil may mga pinadala sa akin na mga pictures na ang sweet-sweet ninyo, habang namamasyal at kumakain sa isang restaurant doon. Any person who will see those pictures, will think na siya ang asawa mo at hindi ako, galit na sabi ni Phoebe. What pictures? Where are those? Bakit di mo sinasabi sa akin yan? Sunod-sunod na tanong ni Sebastian. I'm planning to tell you about this after this project, dahil for me it's nothing dahil mahal kita. I decided to trust you, pero ikaw hindi pala. I didn't do anything, Sebastian, para pagdudahan mo ang pagmamahal ko sa iyo. You're the first guy I love the way I feel right now. I thought you knew that. Wala akong tinatago sa iyo. Ikaw ang maraming tinatago sa akin, don't try to deny it dahil iyan ang nararamdaman ko, dirdiretsong sabi ni Phoebe. At yung tungkol sa amin ni Pablo, magkaibigan lang kami. Kung may gusto ako sa kanya, sana matagal ko nang sinabi sa kanya. I knew him since college days, pero hanggang pagkakaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya. I won't be your wife if I'm in love with somebody. I was in the garden kasi gusto kong kalmayan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit mo pinagselosan agad si Pablo. And then I saw you with Hemira, nagyakapan pa kayo, kaya nasa garden ako. Nagkataon nandoon si Pablo. Yes, kahit hindi ka maniwala ngayon. It's coincident na nandoon siya. Ako pinigilan ko ang sarili ko na huwag mag-isip ng masama sa nakita ko sa inyo ni Hemira, pero ako ganun lang ang nakita mo, pinagdudahan muna, at iniisip mo pa na niloloko kita. You're too much unfair. And I hate you for that. Masamang loob na sabi ni Phoebe kay Sebastian, sabay alis sa bar. Phoebe, bigla naman tila natauhan si Sebastian, at nawala ang nararamdaman na kalasingan, tumayo ito at akmang susundan ang asawa, nang pigilan siya ni Edison. I think let her go for now, hindi maganda na mag-usap kayo ngayon, baka kung ano pa ang masabi ninyo sa isa't isa, palipasin mo muna ang sama ng loob niya ngayong gabi, seryosong sabi ni Edison. Sa tingin niya hindi basta-basta maayos ang nangyari ngayon sa mag-asawa. Did you heard what she said? She hates me, pare. Frustrated na sabi ni Sebastian. Kahit sino naman pare magagalit sa mga sinabi mo, let her go. I will call Margie to go after her. Sa ngayon ang the best na gawin ay hayaan muna kayong dalawa na mag-isip, you're clear first your mind. Bago mo siya kausapin ulit, seryosong payo ni Edison. Iniisip niya na niloloko siya. Bakit? Masyadong mababaw ang tingin niya sa pagmamahal ko sa kanya. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ni Phoebe, dinala siya ng paa niya sa may tabing dagat. You should not believe in everything he said to you, sabi ni Hemira na nasaksihan ang buong nangyari kina Sebastian at Phoebe. Nakakita ng pagkakataon si Hemira, para gatungan ang away na nangyayari sa mag-asawa. What do you mean? Takang tanong ni Phoebe sabay punas ng mga luha gamit ang mga kamay niya. He is just using your marriage, para makuha ang islang ito, seryosong sabi ni Hemira. Kumunot naman ang noo ni Phoebe, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Hemira. Ayaw ko sanang sabihin ito sa iyo, pero I think you deserve to know, nasa last will and testament nila Holmini at Lolo, na ang isla na ito ay mapupunta lang kay Sebastian, kung magpapakasal siya sa loob ng 5 taon simula nang ginawa ang last will, at kailangan niyang manatiling kasal habang nabubuhay pa ang mga ito. Kung hindi niya magagawa iyon ang paghahati-hatian ng mga pinsan ni Sebastian ang islang ito, this island was too much important to him, dahil nandito ang mostly alaala ni Colin. Paliwanag ni Hemira kay Phoebe. I don't believe you, matapang na sabi ni Phoebe.
I know na gusto mo lang sirain ang marriage namin, dahil may gusto ka sa asawa ko. Alam ko na ikaw ang nagpapadala ng mga pictures sa akin, you're too desperate to do that Hemira, matapang na sabi ni Phoebe. Yes, I admit I am the one who is sending you those photos, don't you get it, we have the connect.sa simula pa lang kaming dalawa talaga ni Sebastian ang nakalaan sa isa't isa, we grew up together, everything in his life I know, I was part of it, desperate. No, I'm not, I'm just showing you where you should put your place, mataray na sabi ni Hemira. Nakalaan sa isa't isa. Sa akin siya kinasal Hemira, kung kayo ang nakalaan sa isa't isa. Dapat ikaw ang pinakasalan o parte ka ng buhay niya, dahil sa kuya niya inis na sabi ni Phoebe. Alam niya kung ano ang gustong sabihin ni Hemira na pinapaasa lang siya ng asawa, na hinding-hindi niya matatanggap. Hindi ba niya sinabi sa'yo na inalok niya ako ng kasal dati? Tandang padamdam. Ako lang ang tumanggi dahil nagluluksa pa ako noon kay Colin at sa baby namin. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Colin, pero alam niya na si Sebastian talaga ang mahal ko, at alam ko mahal din ako ni Sebastian, nagpaubaya lang siya kay Colin, dahil mahal niya ang kuya niya, ginagamit ka lang niya para manatili sa kanya ang islang ito. Sebastian will not go in a arranged marriage, kung wala siyang makukuha out of it. He is the person na hindi mo mapipilit gawin ang isang bagay na ayaw niya, seryosong sabi ni Hemira, alam niya na kahit papano ay naniniwala na sa kanya si Phoebe. I don't believe you. You're just telling that para masira kami ni Sebastian, and I will not give you that satisfaction. Matigas na sabi ni Phoebe. Listen to this, nilabas ni Hemira ang cellphone niya, at panarinig kay Phoebe ang usapan nila kanina ni Sebastian. What do you want to hear Hemira? Na pinakasalan ko siya dahil sa mana ko. Na kaya kasal pa kami ngayon dahil sa makukuha kong mana kina lolo at lola. Na hanggang buhay sila kailangan kong magpanggap na mahal ko siya, dahil after all makukuha ko ang islang ito. Sabi ni Sebastian. Hindi ba yun ang totoo Sebastian, sobrang mahalaga sa iyo ang islang ito. Dahil dito kayo dati lagi ni Colin. You love your brother too much na sinisi mo ang sarili mo sa pagkawala niya, malungkot na sabi ni Hemira. Yes, I admit that. Diyon lang ang panarinig ni Hemira kay Phoebe, at pinatay na nito ang cellphone nito. Now do you believe me? Boses ni Sebastian yun, mataray na sabi ni Hemira. Walang tigil na sa pagtulo ang mga luha ni Phoebe, malinaw sa kanya ang mga narinig niya, gusto niyang puntahan si Sebastian, para hingin ang paliwanag nito, pero sinasabi ng isip niya na ano pa ang gusto niyang marinig, gusto niyang mapag-isa, kaya walang sabi-sabi ay iniwanan niya si Hemira at naglakad palayo sa kanya. Go Phoebe, believe all the lies I told you, you're useless. Alam mo na palang gusto kong sirain ang marriage niyo, papaniwalaan mo pa ako. I told you, I will get what I own from you, I will get Sebastian from you. Sabi ni Hemira sa sarili niya, habang pinagmamasdan si Phoebe na palayo sa kanya. I can't find her. Alalang sabi ni Margie, 2 oras na nawawala si Phoebe. Kanina tinawagan siya ni Edison at sinabi nga ang nangyari kay Phoebe at Sebastian, kaya naman agad niyang hinanap ang kaibigan, at heto nga 2 oras na itong nawawala. Dapat kasi sinundan ko siya. I should not listen to you Edison, galit na sabi ni Sebastian dahil sa nakinig siya kay Edison, nawawala ngayon ang asawa niya. Don't blame me nang dahil sa pagdududa mo sa kanya nawawala siya ngayon, galit din sabi ni Edison, kundi kasi umiral ang kakitiran ng utak ng best friend niya, wala sana sila ngayon dito at hinahanap si Phoebe. Really, galit na sabi ni Sebastian. Lumapit ito kay Edison at akmang susuntukan. Yes, really. Asar na sabi ni Edison. Hep, awat ni Margie sa dalawa na tumayo sa gitna ng dalawa, para mapaghiwalay. Imbes na mag-away kayo dyan, bakit di na lang natin pagtulungan hanapin ang kaibigan ko, walang mangyayari kung magsisisihan kayo dyan, nawala na ang kaibigan ko. At isa pa Sebastian, wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo, kaya tumigil ka dyan, galit na sabi ni Margie, sobra na siyang nag-aalala sa best friend niya. Sir, ang sabi ng isang staff natin, nakita si Mrs. Davies sa may dalampasigan kausap si Miss Hemira 2 hours ago, sabi ni Jameson kay Sebastian. Bigla naman dumating si Hemira. What's going on? Kunwari tanong ni Hemira, alam na niyang nawawala si Phoebe. Anong ginawa mo sa kaibigan ko?
Nasaan si Phoebe? Sugod ni Margie kay Hemira. Hey! Hinawakan ni Edison si Margie. Para pigilan na makalapit kay Hemira, what do you mean? Wala akong ginagawa kay Phoebe, inosenteng sabi ni Hemira. Someone saw you talking to my wife before she gone missing, nagpipigil ng galit si Sebastian. Wala akong sinabi na masama sa kanya, actually kinakausap ko nga siya tungkol sa problema nyo, pero umalis na lang siya bigla, paliwanag ni Hemira. Sinungaling. Sigaw ni Margie, hawak pa rin siya ni Edison. Don't make us fool, Hemira, remember this. If something happened to my wife, trust me, Hemira, I don't know what I can do to you, better hide to anywhere you can hide. Galit na sabi ni Sebastian sabay alis upang hanapin ang asawa. I don't know what to feel right now. My heart was totally broken. I can't believe he can do that to me. To doubt my love for him was unforgivable, hindi ko siya maintindihan ng dahil lang sa ganon, ay pagdududahan na niya ako. I thought he knew me by now, yes we started as stranger to each other, pero siguro naman sa loob ng 6 na buwan na kasal na kami, ay napatunayan ko na ang pagmamahal ko sa kanya, that's what I thought, but for him it's not. Dahil sa sobrang pag-iisip ko, ay hindi ko na namalayan na napadpad na pala ako sa parteng gubat ng isla. Nabalik lang ako sa realidad nang makaramdam ako ng lamig, it was late night, na I think siguro magmi-midnight na. Napansin na parang sobrang layo na nang nararating ko, kaya I decided na bumalik kung saan ako galing, pero accidentally may naapakan ako, at sa sobrang swerte ko ayon nalaglag ako as a result na sprain ang ankle ko. What a day! Ngayon paano ako babalik sa hotel? I can't even stand dahil sa sobrang sakit kapag tinatry ko na tumayo. I tried to use my cellphone, pero ayun sobrang swerte ko talaga this day, dahil walang signal, wow diba, nasa akin na lahat. So I guess I have no choice but to wait for anyone, na makahanap sa akin here. I'm sure naman by this time alam na nila na nawawala na ako, and I hope na madali nila akong mahanap, dahil nilalamig na ako, at sobrang sakit talaga ng ankle ko, even my butt hurt dahil sa pagkakahulog ko. What I will do now? Paano ko haharapin si Sebastian? Tandang padamdam. Hindi ko pa kayang makipag-usap sa kanya, but I have to, especially doon sa panarinig ni Hemira sa akin. Napag-isip-isip ko na hindi muna dapat ako mag-isip ng kung ano-ano sa mga panarinig ni Hemira sa akin. Why? Bakit nga ba ako nasa sitwasyon ko ngayon? Diba dahil pinagdududahan ako ni Sebastian, so I should not do the same to him, ayaw ko ng ginawa niya, kaya dapat hindi ko rin gawin ang ginawa niya sa akin, I will let him explain to me, and whatever he will explain, doon ako magdedesisyon, I won't let Hemira have the satisfaction she's looking for. I was totally angry with myself, I'm such a useless. Sebastian, ang ipal mo, dahil sa pagiging seloso mo, ayan nawawala ang asawa mo at galit pa sayo. Sir, someone saw Mrs. Davis go in the forest near the shore, sabi ni Jameson. Lahat kami naghahanap kay Phoebe, walang pwedeng magpahinga hanggat hindi ko nahahanap ang asawa ko. Then let's go to the forest, we will not stop. Hanggat di natin siya nakikita. Understood. Maautoridad na sabi ni Sebastian. Yes, ngayon ka matarante ng gusto, Sebastian, this is all your fault. Kapag talaga may nangyari sa kaibigan ko kahit asawa kanya ay nako. Inis na sabi ni Margie. Hey, Margie, stop blaming Sebastian, no one likes what happened. Let's just look for Phoebe. Ang mabuti pa maghiwa-hiwalay tayo, seryosong sabi ni Edison. Better yet maiwan ka na muna dito, Margie. It's too dark in the forest at baka maligaw ka din, concern na sabi ni Sebastian. Sebastian was right at para hindi ka na rin namin paalalahanin pa, Sebastian and I knew the forest, kaya we can manage, segunda pa ni Edison. Mga siraulong ta, bakit di nyo na lang sabihin na magiging pabigat ako? Ang dami nyo pang sinasabi, asar na sabi ni Margie. Hindi sa ganun, Margie, sabi ni Sebastian. Pijel ni Margie sa sasabihin pa ni Sebastian. Siguraduhin nyo lang na babalik kayo dito na kasama ang best friend ko, kundi nako, kakalbuhin ko kayong dalawang mag-best friend, sige na umalis na kayo, mat-array na sabi ni Margie. Napakamot na lang sa ulo ang dalawang lalaki.
You're really weird, sabi ni Edison bago umalis at iwan si Margie. Hindi na malaya ni Phoebe na nakatulog na pala siya sa pagod at lamig na nararamdaman, kaya hindi niya naririnig ang pagtawag ng mga taong naghahanap sa kanya. Phoebe. Where are you? Sigaw ni Edison. May napansin si Edison na tila nakaupo sa may baba, kung saan siya nakatayo, kaya naman nagpasya siya babae nito, at nagbaka sakaling si Phoebe na nga ang nakaupong iyon. At di nga siya nagkamali, nandoon ang hinahanap na tila nahulog mula sa pinanggalingan niya, base sa hitsura nito. Hey! Masuyong sabi nito na ginigising si Phoebe. Nagising naman agad si Phoebe, at nagulat na si Edison ang nakita niya, instead ang kanyang asawa. Jake! Mangiyak-ngiyak na sabi ni Phoebe. Sa puntong iyon na pumasok sa kanya ang takot na kanina pa niya ini-ignore sa pagkakaligaw niya sa gubat, napaiyak na tuloy siya ng tuluyan. Hey, stop crying, you're safe now, alaw naman ni Edison kay Phoebe. Thank you for looking for me, iyak na sabi ni Phoebe. Sebastian also looking for you, nagkataon lang na ako ang nakakita sa'yo na una. Sabi naman ni Edison na alam niya na iniisip ni Phoebe, na hindi ito hinahanap ni Sebastian. Let's go. Margie was too worried already with you, sabi ni Edison na inalalayan tumayo si Phoebe. It's hurt, sigaw ni Phoebe na muli na paupo, dahil sa sakit ng pagkakasprain ng paa niya. Sorry. Let me check your ankle, sabi naman ni Edison. It's look like you sprained your ankle, namamaga na siya. Let me carry you, sabi naman ni Edison. Pero mahihirapan tayo na umakyat sa taas, if you carry me, hirap na sabi ni Phoebe. No, there's another way going up, kaya no need to worry. I can manage it. Just allow me to carry you, masuyong sabi ni Edison. Okay, sabi naman ni Phoebe pagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Mula sa kinaroroonan ni Sebastian ay natanuan niya si Edison na buhat-buhat ang asawa, kaya naman agad niyang nilapitan ang mga ito, nagagalit siya sa sarili dahil hindi siya ang nakahanap sa asawa. What happened to her? Alalang tanong ni Sebastian pagkalapit kina Edison. She fell on the nearby cliff. Mababa lang naman ang binagsakan niya, pero she sprained her left ankle, kaya di siya makalakad at makatayo, sabi ni Edison. Si Phoebe hindi kumikibo, hindi tinitignan ng asawa. I'll take her from here, sabi ni Sebastian na kinukuha ang asawa mula sa pagkakabuhat ni Edison. No, tanggi naman ni Phoebe na hindi pa rin tumitingin sa asawa. Please let's not argue now, we need to check your ankle. At kung ano pa ang damage na nakuha mo, mula sa pagkakahulog mo, kinuha ni Sebastian ang asawa mula kay Edison kahit ayaw ni Phoebe. I'm sorry for this. You don't know how angry I am with myself right now, sabi ni Sebastian sa asawa, habang naglalakad sa nakaabang na sasakyan sa labas ng gubat. Hindi naman kumikibo si Phoebe, habang hawak ng asawa, hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Naramdaman ni Sebastian na umiiyak ang asawa, kaya lalo itong nagagalit sa sarili nito. Please don't cry, I'm sorry love, I'm sorry, sabi ni Sebastian sa asawa. I already inject painkiller para sa ankle ni Mrs. Davis. She just have to rest, we are lucky na hindi ganun kalala ang sprain ng ankle niya. In a few more days ay aayos na rin ito, sabi ng doktor na tumingin kay Phoebe, nasa kwarto na sila ng hotel. Thank you Doc, sabi ni Sebastian. You're welcome Mr. Davis. I will just come back tomorrow para i-check ulit ang ankle niya. I will go now, sabi ng doktor at pagkatapos na umalis na ito. Thank God you're okay Sissy. Wag mo nang uulitin ulit yun, okay, pinag-alala mo ko ng sobra, sabi ni Margie na umupo sa tabi ni Phoebe. I think we need to go now Margie, para makapagpahinga na si Phoebe, seryosong sabi ni Edison. Can Margie stay here? Tanong ni Phoebe na sa mga oras na yun, ay blanko ang hitsura. Nagkatinginan naman sina Sebastian Edison at Margie. Si Edison was right, magpahinga ka muna, at mamaya na tayo mag-usap pagkagising mo, alangan sabi ni Margie, alam niyang galit ang kaibigan sa asawa, kaya gusto nitong maiwan siya. No, I need to talk to you. And I want you to stay, matigas na sabi ni Phoebe. Everyone was tired Phoebe, kaya naman let Marge rest first and then you talk to her,
Ikaw din kailangan magpahinga. You heard the doctor, you need rest, seryosong sabi ni Sebastian. But, sabi ni Sisi, putol na sabi ni Margie sa sasabihin ng kaibigan, alam niya na may nagbabadyang away sa mag-asawa. Mamaya na lang tayo mag-usap, pagod na rin ako. And sabi nga ni Poging Doktor, magpahinga ka na. Okay, I will be back later. Malambing na sabi ni Margie. Na tumayo na sa pagkakaupo, at sinenyasan si Edison na umalis na sila. Take a rest Phoebe. You need it. We will go now, sabi ni Edison kay Phoebe. Tinapik lang niya ang balikat ni Sebastian na senyalis na aalis na sila. Thank you Edison, pahabol na sabi ni Phoebe. Nakaalis na ang dalawa, nakatayo pa rin sa may paanan ng kama si Sebastian. Pinagmamasdan ng asawa. I want to be alone, basag sa katahimikan ni Phoebe. I expect that. I will just sleep outside, seryosong sabi ni Sebastian, matapos iyon ay iniwan ang asawa. Napaluha naman si Phoebe, matapos umalis ang asawa. Sa tuwing titignan niya ang asawa niya, ay nararamdaman niya ang sakit sa mga sinabi nito. Ano? Sinabi ni Sebastian yun. Di makapaniwalang sabi ni Margie, 5 oras pa lang siyang natutulog nang puntahan siya ng kaibigan, at heto kinukwento na nito ang panarinig ni Jimenez sa kanya. Yeah, I'm sure na boses niya yun, pero Margie, I want to hear from him personally, sabi ni Phoebe. Hindi siya nakatulog ng maayos, kaya nagpa siyang puntahan ng kaibigan. May saklay na binigay sa kanya ang doktor, para makatulong na makalakad siya. Sabagay tama ka, hindi namin alam, baka inedit lang ni Jimenez yun, di ba nga? Inamin na niya na siya ang nagpapadala ng mga photos sa'yo, sabi ni Margie. Exactly yan ang iniisip ko, pero no, it's not edited, pero alam ko may kulang doon and that's we will find out, seryosong sabi ni Phoebe. Bakit ka pa nandito? Bakit di mo pa kausapin ang asawa mo? Mataray na sabi ni Margie. I'm not yet ready to talk to him. Galit pa rin ako sa kanya, pero hindi ko gagawin yung ginawa niya sa akin na pagdududa. I will give him the benefit of the doubt, seryosong sabi ni Phoebe. Ineng, paano natin malalaman ang totoo, kung di mo kakausapin ang asawa mo? Pilosopong sabi ni Margie. Not now Margie, we need to finish this photo shoot. So itutuloy mo pa rin ito. Pwede naman si Pablo na lang kumuha lahat, sabi ni Margie na busy sa pagtitext sa cellphone niya. Si Pablo naman talaga na ang kukuha. I can't take pictures with my condition, lalo na may mga kukunin na habang nasa pool sila. I will just be there to manage and check, sabi ni Phoebe. Good, nagtitext pa rin ito. Sino ba yung ka-text mo at napaka-busy mo dyan? Takang tanong ni Phoebe. Yung asawa mo, tinatanong kung kasama kita. Mukhang umuusok na naman ang ilong nito. Sabi ko mag-ready na siya sa photoshoot. Sabi ba naman? I don't care about that photoshoot. Puntahan mo na ito, at baka hindi sumipot sa photoshoot.at nang matapos na tayo dito. Sabi ni Margie. Okay, I will go now. I don't know what to feel right now. I can't be angry with her, dahil kasalanan ko ang lahat kung bakit nagkakaganyan siya. I was so angry to myself for being not good. Ang isipin ng nangyari sa kanya kagabi ay nagpapatindi ng galit ko sa sarili ko. I can't lose her, I love her so much. Ang pagkahulog niya sa cliff ang labis-labis na kinagagalit ko. What if kung mataas ang binagsak kanya? Baka hindi lang ganun ang nangyari sa kanya, o worst, baka nawala na siya ng tuluyan sa akin. Sebastian, you're so bad. I was dialing in my phone nang pumasok si Phoebe sa hotel room namin. Hi, sabi ni Sebastian, pero wala siyang natanggap na sagot kay Phoebe. Tiningnan lang siya ni Phoebe. Have you take your breakfast already? Sunod na tanong niya nang hindi sumasagot ang asawa. Not yet, walang emosyon na sabi ni Phoebe. Okay, I will order for our breakfast. What do you want to eat? Sinusubukan ni Sebastian na matuno ang malamig na pagtungo sa kanya ng asawa. No need, I will just do that later in set for the photo shoot. I need to prepare myself now. The photo shoot will be start after 1 hour, malamig na sabi ni Phoebe na naglakad patungo sa closet nila mag-asawa. You will still continue the photo shoot with your condition. Pinipigilan ni Sebastian na tuluyan magalit. Look, I know you're angry with
And that's I will accept that, but I can't accept the fact na you're injured and still you will go to that photo shoot. I know there will be water involved in this one, and you know that you can't do that. The doctor said you have to rest. If I need to lock you in this room, so that I can assure that you will heal and rest, I will do. Seryosong sabi ni Sebastian. No, you can't do that, galit na sabi ni Phoebe. Trust me on this, wife. I can do. Seryosong sabi ulit ni Sebastian na tinignan ng maigi ang asawa. Okay. To make you calm, I was not planning to take the pictures. Si Pablo ang kukuha lahat. I will be just there to manage. I will not go to the water or take the camera. I will just sit there. And tell them what to do, sabi ni Phoebe. Nakita niya sa mata ng asawa na gagawin nga nito ang huling sinabi nito, na ikulong siya sa kwarto. Still you will not rest, sabi ni Sebastian. Look, I can't stay here. Know that ongoing ang photoshoot. This is the set for this project. This condition of mine is manageable. Don't do anything right now that will add my anger with you. Prepare also yourself to that photoshoot because we will finish it today. Pinal at seryosong sabi ni Phoebe, hindi na niya hinintay na sumagot ang asawa, pumasok na ito sa banyo nila para maligo at mag-aayos. Naiwan naman si Sebastian na nagpipigil ng galit, dahil sa hindi sinunod ng asawa ang gusto niya. Ang gusto niya na magpahinga lang ito, wala siyang pakialam sa photoshoot kung di matapos. What his concern now is his wife's condition, kaya niyang magbayad ng tao para tapusin ang may iwan na trabaho ng asawa, pero sa nakita niya wala siyang magagawa, kundi ang sundin ito sa ngayon. Finally the king and queen has finally arrived, Mataray na sabi ni Margie. Tatawagan na sana niya ang kaibigan, dahil kanina pa sila nag-aantay dito. We had a little argument, kaya medyo natagalan, sabi ni Phoebe. As expected. I'm sure ayaw kanyang payagan, which is ako din ayaw ko, pero dahil alam kong matigas ang ulo mo hindi ko na binalak pa na isatinig, sabi ni Margie. What happened to you, Phoebe? Biglang sabi ni Pablo, hindi na malayan ng dalawa na nakalapit na pala ito sa kanila. I just sprained my left ankle, Pablo, but I'm okay, nakangiting sabi ni Phoebe. Are you sure? Alalang sabi ni Pablo. Yes, nakangiting sabi ni Phoebe. Ang pagngiti bawasan mo, ang asawa mo ang mga mata nakakamatay, umayos ka, hindi pa kayo okay, bulong na sabi ni Margie. Hayaan mo siya, wala akong ginagawang masama, kailan pa naging masama ang pagngiti sa tao, Mataray na sabi ni Phoebe. Ay Tay, galit lang, napapailing na sabi ni Margie. What happened to Phoebe? Tanong ni Hemira kay Sebastian, nilapitan niya agad ito, matapos makita na dumating na ito kasama ang asawa. She got sprained in her left ankle, wala sa loob na sagot ni Sebastian, na patuloy nakatingin sa asawa na papalapit na sa kanila ni Hemira. Okay, I hope nothing serious happened, and I think you too good. Again, naiinis siya dahil mukhang hindi naniwala si Phoebe sa mga sinabi niya. Yes, Hemira, we are fine. Why would me and my husband would not good? Sabi ni Phoebe na narinig ang huling sinabi ni Hemira. Balak lang sana niyang sabihin sa dalawa na mag-uumpisa nang marinig niya ang huling sinabi ni Hemira. The last time I checked you two had the argument, kaya nga bigla kang nawala kagabom and everybody here was bothered because you're missing, sarcastic na sabi ni Hemira. Oh yun ba? Medyo napalalim kasi yung pag-iisip ko kagabi, kaya di ko na malayan na napapalayo na pala ako. Hindi ka naman nagulo, di ba, kaya no need to be sarcastic? Lumalabas kasi na pathetic ka, Mataray na sabi ni Phoebe, sabay iwan kina Hemira at Sebastian. What? Did you heard what she said, Sebastian? Galit na sabi ni Hemira. You started it, Hemira. Now calm yourself and don't make a scene here. Let's finish this once and for all, sabi ni Sebastian kay Hemira na lamusong na sa pool, para umpisahan ang photoshoot. What? This is unbelievable. You will pay for this, Phoebe big, galit na sabi ni Hemira. Natapos ang photoshoot nang mainit ang ulo ni Hemira, pero hindi niya ito pinapahalata. Kalbuhin ko na kaya ang babaeng ito, porke siya ang kasamang model ni Sebastian, nag-take advantage naman, asar na sabi ni Margie, kanina pa kasing umaasta si Hemira na akala mo ay girlfriend siya ni Sebastian. Let her enjoy this moment, dahil I will make sure na last na ito,
Seryosong sabi ni Phoebe. Okay guys, good job. Our work here is already done. Pwede na tayong magligpit and after that, you can enjoy the rest of the day, masayang sabi ni Phoebe. So you still believe in him? Biglang sabi ni Hemira. Matapos sabihin ni Phoebe na tapos na sila, agad niya itong nilapitan sa isang tent, kung saan ito nagliligpit ng gamit nito. What do you mean by that? Habang kausap si Hemira ay inaayos niya ang camera na ginamit ni Pablo. Oh come on Phoebe, don't play innocent. I know you know what I'm talking about, sarcastic na sabi ni Hemira. Ibinababa ni Phoebe ang hawak na camera at humarap kay Hemira. Okay, you want to know the truth. The truth is I trust more my husband than you. Yes, I chose to trust him over you, mataray na sabi ni Phoebe. You're such a fool Phoebe to believe that he loves you, wag mo lokohin ang sarili mo, mataray na sabi ni Hemira. Lokohin ang sarili. Fool. Dapat yata sabihin mo sa sarili mo yan, dahil ikaw ang lahat ng iyon, look at you now, what a pathetic and desperate lady. Palaban na sabi ni Phoebe. What? Sasampalin dapat ni Hemira si Phoebe pero nasalo ni Phoebe ang kamay ni 2.80 imbes na siya ang masampal ay sinampal niya si Hemira ng napakalakas. Ouch! Don't even try to hurt me again Hemira. Ang sampal na yan ay para sa panggugulo mo sa amin ng asawa ko, you better stop now dahil sisiguraduhin ko na hindi ka magtatagumpay sa kahit na anong balak mo, galit na sabi ni Phoebe. You will pay for doing this to me Phoebe, you will pay big. Galit na sabi ni Hemira, hindi niya inaasahan na sasampalin siya ni Phoebe. Bring it on darling, I'm prepared for it, I'm not afraid of you, matapang na sabi ni Phoebe. Sa sobrang galit ni Hemira, bigla na lang itong umalis at iniwan si Phoebe. Agad naman hinanap ni Hemira ang cellphone niya at nag-dial. Tita Veronica, we need to do our plan now, I want Phoebe to suffer now. Galit na sabi ni Hemira.